Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Sa patuloy na paghahati ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedigasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino.
mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. It's Copa with me time na. Oras na to give yourself some love. Huminga, mamalandong, ngan sudlo naton kalugaringon para makakope sa daily stress sa aton kinabuhi. Updiak niyo bumiyahe, nga ni-navigate an ups and downs san kada adlaw nga kinabuhi para makita ang kusog nga dila permi sa aton kalugaringon. Mao sa mga nag-break pala, o sa mga may ginpipinsar nga problema, o sa mga karuyag mamiling guidance o comfort, adi and cope with me para updan ka. Remember, waray problema nga dako, kung ato na ato bangon san kaisog, pagpaid, ngan kahibaro nga mayada mga tawo, nga dala permi na mamati, ngan mag-cope with you. Mao get ready to tune in, abrihian niyo kasing-kasing, nga pod kita lumayag pakadto sa self-discovery, personal growth, ngan resilience. Dinila sa Cope with Me. Aton oras, 8 minutos ang naglabay sa alas 3. Hello beautiful souls and welcome sa usa na liwat kasimana nga aton pag-erestoryahay tikang alas 3 hangtod alas 4. Welcome sa Cope with Me. I'm your on-air companion, Suzette Pratencio. Kaupod niyo permi sa journey called life. Ngan kaupod naton sa master control, si Ramamanet Perito, si Joven Cardenas, ngan si Kuya Israel Gonzalez. Yes, maupay nga kulop sa iyong tanan, maupay nga Manic Monday, maupay nga Lunes, sa nga tanan nga namamati sa aton yan na sa radyo, ngan mga namamati og nagihiling yan na sa aton mga magkadrodelain nga social media accounts, mapa Facebook man iton o YouTube at Radyo Pilipinas Calbayo. Good afternoon and once again, welcome sa aton programa. So, di nakitahan no, sa panibago na liwat nga pagtrabaho and hopefully, anini nga Lunes, although medyo busy, hopefully you are still giving yourself enough time to rest and of course enough time to drink water. Okay mapaso anaton panahon yan na mao nga diri gud naton kalimtan nga mag-inom tubig para malikyan ang mga heat illnesses And by the way, kakulop ngayon August 3 gindumaran Educators Night and i-congratulate anay nato nantis kita magtikang sa aton mga Cope with Me habits. Congratulations sa mga nagdaog sa Educators Night and Cultural Showcase. Congratulations sa champion Cluster 8 Hadang Festival o mga taga Calbayog. Congratulations again Hadang Festival. Second place Cluster 2 Carabao Festival inidid to ini sa Bungto San Gandara. And third place, Cluster 7 Manaragat Festival dito naman ini sa siyudad San Catbalogan. So once again, congratulations sa mga nagdaog sa Educators Night and Cultural Showcase. So bawas, bago naliwat ka pa isan-isan ang ginaabangan sa katawhan an Festival Street Dance Competition maong buwas mabibisi ang Calbayo. Kapesar nga holiday buwas kay pagsalin urog san kapanganakan ni Jose Avellino. So yan na buwas mabibisi lagi hapon an street San Calbayo kay iningani an pagbuhat pagdamarasan Festival Street Dance Competitions in celebration sa Tandaya Festival. Anyway, antes kita nga mabisi-bisi para buwas. So antes kita ma-excite, i-tone down naton energy, naton excitement sa pagkalma naton sa aton kalugaringon para sa aton Cope with Me habits. Pagtitikagan naton sa pagpiyong sa niyong mga mata, pag-relax sa niyong mga muscles, pag-relax sa iyo pinsar, ngan pamati sa Department of Health para sa aton 3-minute mindful breathing.
Humanap ng isang komportableng pwesto. Dahan-dahang ipikit ang iyong mga mata at ilapag ang iyong mga kamay sa iyong tuhod. Ituon ang iyong atensyon sa pagkakadikit ng iyong katawan sa kung saan ka man nakaupo o nakasandal. Pakiramdaman ang bigat ng iyong katawan sa iyong inuupuan. Siguruhing tuwid ang iyong likod at komportable ka. Huminga na malalim. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Habang patuloy kang humihinga ng malalim, i-relax ang iyong balikat, ang iyong tiyan, ang iyong mukha, ang iyong mga kamay, pababa sa iyong mga binti at paa. Bigyang pansin ang mga ito at dahan-dahang bitawan ang anumang tensyon. Ngayon, muling ituon ang iyong atensyon sa iyong paghinga. Obserbahan kung paanong dumadaloy ang hangin papasok sa iyong ilong, papunta sa iyong lalamunan, patungo sa baga, at palabas muli sa iyong ilong. Bigyang pansin ang bahagyang pag-angat at paglubog ng iyong dibdib at tiyan sa bawat inhale at exhale. At subukang gawing natural lamang ang paghinga at mag-relax. Ngayon, pagtuunan ng pansin ang pakiramdam ng iyong paghinga sa iyong ilong. Pakiramdaman ang iyong hininga habang ito'y pumapasok at lumalabas. Mag-focus lang sa pakiramdam na ito sa tuwing paghinga at paglabas ng hininga. Maaari mong mapansin na malamig ang hanging pumapasok sa iyong ilong at mas mainit naman ang lumalabas na hininga. Kapag napaisip sa ibang mga bagay o kung may mga bagay man na nakakadistract sa iyo ngayon, bigyang pansin lang na ito'y mga naiisip mo lamang at bahagyang ibalik ang iyong atensyon sa iyong paghinga at huminga ng malalim at ilabas. Pansinin ang unti-unting paghinahon ng iyong katawan. Pagtuunan ng pansin ang iyong paghinga at payagang dumaan ang mga ibang laman ng iyong isipan at mga nararamdaman habang tuloy-tuloy ang paghinga. At kung ika'y handa na, ibalik ang iyong atensyon sa pagkakadikit ng iyong katawan sa iyong inuupuan o sinasandalan at dahan-dahang imulat ang iyong mga mata. Alright, ato nato na 3-minute mindful breathing tikang sa Department of Health. Ngan sa pagkayana, kadi naman kita sa aton ikaduha ang Cope With Me habit. Tara, aton sudlo naton kalugaringon, pakainhan naton kalugaringon, mag-journal kita. Ngan para sa aton journaling prompt, yan ang kulop sa Lunes, anaton pakayana, is your identity something you discover or create? O trahon is your identity something you discover or create? Anini nga aton journaling prompt, giniimbitahan kita nga mamalandong kung paano ba aton pag-intindi sa aton kalugaringon, 'di ba? Ini nga pakayana, it's a question nga talaga nga karoyag sini nga we dig deep whether kay kung natuod ba kita nga naton true self, is it something already nga innate ba ada na ito nga naguhulat nala nga imo madiskobrehan or something you actively build through pinaagi sa mga experiences mo, imo mga choices nga personal growth. So siguro if you think that your identity is something
you discover, so natuod ka nga innate ito maybe ito napoporma iton sa imo values o sa imo personality or even sa imo destiny. So ang sini nga viewpoint imo sining pagkita is that an life it is a process nga pag-uncover or pag-discover mo la kung nano an ada na sa sulod sa imo. So siguro may sa imo sa iyo nagsisiri nga, I have always knew that I am destined to be a teacher or to be a doctor So pag sugod sa nga mga linyahan it might point to iton nga belief that the identity is not something you create it is something that you discover. Whereas if you believe nga an identity is something you create ito natuod ka nga nimo identity, your version iton inapoporma sa nimo mga decisions an imo environment nga imo gindak-an kultura, relationships, nimo mga goals sa imo kinabuhi. So ang sini nga viewpoint diri mo la gin uncover or ginpapamiling imo kalugaringon pero ginpipili mo aktibo nga ginpipili mo kung sino nga version magiging ikaw kung sino ka nga version imo iton aktibo nga ginhihimo nga ginbubuhat So anini nga ton journaling prompt pinaagi san pagbaton ngan pagpamalandong san sini nga ton pakiana and hopefully mahatagan kamo sa idea ng understanding kung paano ba niyo kitaon ang iyo kalugaringon and how you grow as a person. So siguro you might realize nga ikaw you are guided by your truths or maybe you are guided sa mo prinsipyo or maybe mo decisions guided based on your past experiences ngan kung paano ito naporma kung sino kaya na. And ini nga aton journaling prompt nabubuligan kita nga maklarify liwat kung nano ba naton values, nano naton strengths and weaknesses by really knowing who we are and whether or not we have a decision o may dakita direkta nga influence san pag-shape san pag-discover san aton kalugaringon. So kamo sa iyo pagkita aniton ba nga iyo version yan na is it something nga na-discover mo or is it something that you created? Aton oras, 19 minutos ang naglabay sa 3:00. Mabalik kita sa aton programa Cope With Me pagkatapos san pipera nga mga pahibaro. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo. DYOG 882 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Aton oras, 21 minutos sa naglabay sa 3:00. Kamoin padayon nga namamati sa Cope With Me, your go-to radio show for navigating life stress. Iton ginila sa aton estasyon 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog.
ngan sa pagpadayon san aton pagharampang sa aton programa. Aton pagharampangan and about na liwat sa motivation kasi mao pay nga pagharampangan tayo ni because danay nawawadan gud kita sa mga desire or motivation to do the things that we need to and sometimes nawawadan nga ni kita motivation nga mag-move forward pakadto sa pagkabot naton sa aton mga goals o sa aton mga ginuungara sa aton kinabuhi And some days talaga naabot talaga iton nga takna nga kundiin bagan ka kuri nga to move our body, 'di ba? Dani na kuren nga ni kita nga miskan mga ito nga mga basic la nga mga buruhaton paghugas paglaba, paglimpyo and sometimes it's not because you're lazy and also diri iniisan paghatag rason nga masiring diri ginkukuhan kay para lack motivation. But sometimes, it really points out nga kundi maybe you just don't have the desire to move because nawadan ka na energy And because of that nawawadan ka na sa energy to do the things that you need to. So ini ang tawag sini is motivation slump. So nano ang motivation slump asya ini an stretch of time nga kundiin an imo usual nga energy or drive to do things or an imo sense of purpose bagan nawawara ito it disappears and sometimes it is so difficult to find our way back, diba? Ito nga mga hobbies nga imo sadto nai-enjoy bagan suddenly diri man na ito nai-enjoy you've lost your sense of happiness your sense of purpose in doing those things and that points out sila nga ni sa aton mga mental health professionals psychologists and sa aton mga psychiatrists therapist is that iton ngayon maybe an imong lawas is namimiling san pause for you to take a breather and for you to rest and relax because na pubutlawan ka na so kay nga nawawaraan naton motivation to do things so adiyan pipera nga mga rason as said by mental health professionals una burnout so good ini nga rason burnout ka na sobrasan sige ka trabaho waray ka rest waray ka time for relaxation so napagal ka na you naubos na an imo energy so asya iton nga an imo brain an imo body it is in survival mode and so waray ka na gana burnout panduha nga reason is an chronic stress, diba? Pag stress ka ta masyado danay mga gutay lang ang mga butang diri na naton iton nahihimo because kadamo-damo sa naton ginpipinsaran and it's so overwhelming to think of so many things at the same time in a day, diba? Pantulo kakulangan sa rest and recovery. So, permit ka la, sabi ko kanina, permit ka lang nagtatrabaho, wala ka na time for relaxation and rest. So, mautod nga, nagiging rason liwat nga, ikaw nabuburn out. Nga, nagiging rason liwat ito nga, nai-stress ka na, And, usa pa nga rason sa motivation slump is, maybe you are transitioning, may da pagbabago sa imo kinabuhi, maybe tigda kang na-lay off or nag-resign ka, and so, since na nga change of lifestyle, of course, you are bagan nag-adjust ka and sometimes it throws you off sa imo rhythm. So that's why bagan nawadan ka motivation kay nagbago an imo routine And lastly, may daghihapon mga health factors like sometimes it's because of hormones especially sa naton mga babayi nga may adasan piko so usually it's really difficult kay hormones nag-iiba-iba fluctuating nutrient deficiencies iba pa nga mga sakit. So asya lang mga pipera nga rason kay nano nga kita danay nakaka-experience kita sa nga bagan ka waray gana bagan waray kita motivasyon to do the things even if karuig man naton di ba dayton sa iton kasing-kasing nga dayton burning desire but we can't seem to get up and do the things nga kinahanglan naton himuon para makabot an iton nga aton dreams or iton nga aton goals. So how to get out of motivation slump
paano ba nga mahibalik naton an aton motivation especially when it disappears. How can we find our way back? So una nga tip nga maihatag ko sa iyo is to do the smallest possible thing Ton nga mga micro nga mga buruhaton la. So diri niyo kinahanglan nga maglimpyo dayon sa iyo bugos nga balay So kasi 'di ba nabubutlawan ka na nga ni and by thinking of that, ala kala mo sa akon lilimpyuhan akon labahan adto na duha na katambak na. So baga na-overwhelm ka mo dayon. So why not just focus on one small thing that you can do Like siguro an paghugas laan ay sa niyo hugasan, 'di ba? Guti ay la nga butang maybe siguro duha laan ay nga plato or an iyo laan ay immediate nga ginkaon asya laan ay an iyo buhaton and actually from my observation sa akon mismo kalugaringon is that when you start to move when you start doing it aton nga gutay lang nga mga butang actually mabibilhan niyo yung kalugaringon nga damo ka pa ngayon energy makakahimo ka pa ngayon kasi usually tanan nahinabo sa ako diri mga nadiri man pagkuan nadiri man paghugas pero maghuhugas ako and then I realized nga may pa kayan iba pa nga buruhaton. So ginihimo ko na ito siya nagkakamihada energy, boost of energy. So ito nga paghimo na ito sa usa lang nga gutiay nga butang Panduha is pwede ka mo mag-set sa 2-minute nga timer. Nga kundiin for 2 minutes may da ka mo bubuhaton. So example na la maybe ang paglukot sa niyo mga ginlabhan. So 2 minutes la anay diba? 2 minutes la nga iyo pagbubuhaton iton. So not necessarily nga tatapuson na dayon ninyo iton labi na kung kanamo damo sa iyo lorokoton. Pero at least para dire siya masyado overwhelming. Okay, 2 minutes la anay nga maglulukot san akon mga labahan or 2 minutes la anay magsusurat san akon assignment And then again once you start doing it, I promise you will realize talaga nga you have still lots of energy and maybe nga ni di rin niyo mapapansin naglampas na kamo 2 minutes natapos na kayo niyo yung buruhaton. Pantulo is an pag-iba sa environment niyo So sometimes kinahanglan natin sa change of environment and sometimes it helps for us to have different perspective magkamayada katasan bagan refreshing nga moment because nag-iba an aton nakikita. So pwede ka mo nga maglakat or maybe kung andala ka man sa iyo balay, not necessarily nga magawas ka mo actually just focusing on one thing nga bagan diri niyo napapansin. It's actually a change of perspective na dayon. Ako, ito na ako napapansin sometimes I will just stare sa ibang mga view sa akong bintana and focus on that and nakakaiba talaga siya perspective and there is an inner peace nga nahinabo sa akon. So that's why pero may kanigisisaring because it really helps and again I did not change my environment. Wala gumawa sa akong balay. I just focused on that one thing So usually mga tanom iton sa gawa sa akong balay labi na kay hara nila sa swamp So damo nga mga tanom-tanom may mga isda tilapia. So danay nagfo-focus lang sina. And again may da siya positive thing nga nahihitabo. So I hope you try it and I hope nga ma-feel liwat niyo iton nga ako na-feel Panupat is to check in sa imo lawas kay ang slumps motivation slump it is sometimes rooted iton siya sa mga diri naton na mimit nga mga physical needs So maybe that's why you feel tired exhausted o diri nga ni wala ka na motivation to do things because ani mo lawas waray na siya sa sakto nga nourishment, diba? So maybe imula pero migin kakaon fast food pero mila ini maging kakaon mga unhealthy food junk food. So that's why nga waray na good nourishment ani mo lawas and for us to move kinahanglan well nourished naton lawas. So try to check in, diba? Pakanhimo kalugaringon. Okay,
wala man nagdag energy ano ba akong ginpangkaon ano for the past few days ano or for the past few weeks maybe mga unhealthy nga mga pagkaon la ito ano. Especially pag permi matatamis, oo, carbos la permi ano kay madali kasi iton ma-digest sa aton lawas ano and so madali nga mawara naton energy and that's why also nga bagan feeling naton gutom na kita dayon so kinahanglan naliwat kumaon and it's a cycle. Ngan usa pa maybe kulang ano yung gininom nga tubig 'di ba pag kulang nga naton tubig nga giniinom dahil dire kita nakakapinsar kay dehydrated na ngayon kita no. And not only that danay bagan mapagal pag kuan pag Coco Martin uhaw para sa kita FPJ. 'di ba. So that is why nga you ask yourself what okay maybe an akon pala ngayon gininom yan na nga adlaw usa pala ngayon ka baso san tubig 'di ba. Grabe from the unrecommended nga 8 glasses usa lang nga baso yung gininom sa usa ka adlaw 'di ba. So try to check in with yourself ano or try to check liwat sa imong kalugaringon maybe kulang permi nimo katurog oo ako ini permi akong problema ano I have really trouble sleeping so ito ang nagiging rason talaga danay nga bagan mapagalhan no and that's why bagan wala ka motivation to do things because pagal na nga nimo lawas kasi kulang ani mo katurog ano and sometimes sakto gadi mo katurog pero dire siya quality sleep ano iton ba nga sige ka mata-mata bagan restless ka sa imo pagkaturog ano so try again to check in with yourself check in with your body ano kay maybe it is one of the reason nga nawawadan ka motivation ano you're experiencing ini nga motivation slump. Panlima nga tip nga maihatag ko sa iyo is pag-focus sa proseso diri sa outcome. Kasi kung outcome dayon ang imo hahatagan atensyon ano siya dayon nimo pipinsaron it will be really overwhelming 'di ba? Tunga ni akong example kanina nga paglimpyo sa balay kung damo imo lirimpyuhon mapapagali ka dayon pag pinsar mo palala. Good man kadamo-damo sa akong sirelhigon, magmamap pa, maghuhugas pa, maglalaba pa 'di ba? Pag pinsar ginisiring ko pa lang nga nito napapagal na ak 'di ba? So pag-focus ano sa proseso dire sa outcome nga magiging malimpyo imo balay ano. Pag-focus na for example sa mga students liwat i-focus nga dapat sa pag-end sa klase kinahanglan flat 1 ak ano o uno an ako ano. So it is overwhelming and ginpa-pressure mo imo kalugaringon so why not just focus on the process that you are learning ano and you are doing your assignments ano na para ma-enjoy mo liwat ani mo journey sa college life or sa high school life or elementary life ano or daycare may daman na mamati sa aton nga mga daycare ano. So again ano focus on the process because mas dire siya overwhelming when we put our attention sa result dayon. And lastly nga akon maihatag nga tip is to really move your body ano. Sometimes kinahanglan na naton nga ikiwaan aton lawas ano. So dire man kinahanglan nga 2 hours sa gym or 1 hour sa gym ano or 1 hour nga magparadalagan ka no. Just a simple stretching ano, simple short walk nakakabulig na iton ano. And iton ang movement nakakahitaas iton sa circulation ano nga na susuportahan sa naan aton nervous system. So that is why nga kung magbabasa ka mo sa mga self-help books ano miskan nala sa mga doktor ano permitan gisasere nga mag-exercise because it is really true ano dako an nahibubulig sa exercise when we move our body. So again ano you don't need nga kinahanglan intense workout. Simple stretching ano iton makakabulig na iton and I can attest to that kay tikang sa nag-yoga ak medyo nag-okay ana akon pamati ano just a simple stretching baga talaga na pupukaw na akon lawas pag nag-stretching ak. So asyad to and akon pipira lang mga tips hopefully sa mga nakaka-feel nga dasan motivation slump ano feeling niyo waray ka mo gana magbuhat sa iyong mga buruhaton ano. I hope that you will find your way back ano. And of course, just be gentle sa imong kalugaringon. Just be patient sa imong kalugaringon ano. As long as you are doing some things ano, you're doing things to address it ano. For example, ato na lang ang mga tip when you are trying to incorporate that sa imong adlaw ano. Iton in may paglaom that you will find your way back ano. And I am sure that you will find your way back and we will all ano
in some way, in some form, we will all achieve what we want or we will achieve kung ano ang nakatadhana sa aton kinabuhi. Aton oras, 36 minutos naglabay sa 3:00, mabalik kita sa aton programa Cope with Me pagkatapos la san pipira nga mga pahibag. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo. DYOG 882 AM. Uy, mine na to. Then check out. Hassle-free talaga na pamimili. Aba, legit ba yan? Oo naman. Sa tulong ng Internet Transactions Act ng DTI, protektado ang ating mga karapatan bilang mamimili at tsak na ligtas ang online shopping. Kaya ang mga online na negosyo ay dapat maging transparent at secure sa bawat transaksyon. Protektado nga tayo laban sa pandaraya. Ang DOLE Integrated Livelihood Program ay livelihood undertaking para sa mga individual na gustong magsimula ng negosyo. Isa ang Bicolanong si Jonathan Enzano sa nakatanggap ng livelihood kit para masimula ng negosyo sa wood carving. Binigyan po ko ng router, circular. Ito po, itong compressor, napakahalaga po nang binigay sa akin. Itong mga meter, so itong mga L-square, lahat po. Sinisiguro ng DOLE sa pangunguna ni Kalihim Bienvenido Laguesma na mapatupad sa pamamagitan ng livelihood program ang aspirasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasama sa bahagi ng layunin o aspirasyon ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay yung mabawasan yung incidence ng kahirapan, reduction of poverty incidence ng single digit. At pwedeng mangyari yan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng employment, no? Pagbibigay ng higit na kasanayan, kaalaman, para matulungan silang makakita ng trabaho. At sana trabaho sa ating sariling bayan. Aton oras, 38 minutos ang naglabay sa 3:00, kamo in padayon nga namamati sa Cope with Me din hila sa 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog. Ngan sa pagkaya na mag-good vibes naman kata san pipira nga good news. Radyo Pilipinas Report. Para sa aton siyahan nga good news, teacher salary subsidy para sa mga pribado nga magturutdo ginaprobahan sa Department of Education. Ginaprobahan sa Department of Education ang pagdugang sa teacher salary subsidy o TSS para sa mga kwalipikado nga magturutdo sa mga pribado nga eskwelahan. Tikang sa 18,000 pesos, mahitaas ini ngadto sa 24,000 pesos kada tuig, tikang school year 2025 to 2026. Ini nga pitad ginsuportahan sa Senate o State Assistance Council nga nagbabantay sa government assistance to student and teachers in private education o GASP program. Sa permahay nga ginbuhat sa Makati, ginhatagan doon ni DepEd Secretary Sonny Angara ang papel sa mga pribado nga magturutdo sa national nga pag-uswag nga nan panginahanglan nga tagan serasan igo nga suporta sugad san sa pampubliko. Ang TSS usa nga parte san GASP nga ginpapahimulsan sa mga licensed nga mga magturutdo sa mga Education Service Contracting o ESC participating schools. Dugang panaton nga maupay nga balita, Pag-ibig net income naghitaas sa 15% para sa una nga semestre sa tuig. Nag-report ang Pag-ibig Fund sa net income nga 28.04 billion pesos para sa siyahan nga unom ka bulan sa 2025, mas taas ini sa 15.25% kumpara sa 24.33 billion pesos sa kaparehas nga panahon sa naglabay nga tuig. Mao ini ang pinakahitaas nga first half net income tikang sa pagtukod sa ahensya sa 1980.
Sumalakan Pag-ibig Board Chair Jose Ramon Aliling nagpapakita ini san maupay nga pagkapot san pondo ngan ginsarigan san mga miyembro. Dako ang kontribusyon san housing ngan short-term loan collections. Maabot naman sa 44.39 billion pesos ang gross income tikang Enero tubtob Hunyo samtang naghitaas sa 51.79% ang kita tikang sa investments. Ginpasabot ni CEO Marilyn Acosta nga nakaabot na sa 1.14 trillion pesos ang kabugosan nga assets san Pag-ibig. At least 70% san kita iginbabalik sa mga miyembro pinaagi san dividendo. Padayon ng Pag-ibig sa paghatag san abot kaya nga panimalay ngan benepisyo para sa mga Pilipino. Dugang panaton nga maupay nga balita, Memorandum of Understanding ginpermahan san NPC ngan PNP ACG para sa pag-atubang sa mga issue sa data protection ngan cybercrime. Nagkaurusa ang National Privacy Commission o NPC ngan Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG pinaagi sa Memorandum of Understanding para atubangon ang mga issue sa data protection ngan cybercrime. Sigon kan NPC Commissioner John Henry Naga, ini nga kasarabutan subay sa whole of government approach sa administrasyon. Magpapakusog ini sa koordinasyon sa investigasyon, case referral system, information sharing ngan enforcement support. Ginlalaki panliwat sini ini sa mga aktibidad para sa capacity building ngan mas epektibo nga paggamit sa rekurso sa gobyerno. Ginpermahan ini ni Naga ngan PNP ACG Acting Director Brigadier General Bernard Yang sa Camp Crame ngan epektibo dayon ang kasarabutan nga mag-iihas sa 3 ka tuig. Economic Zone sa Mindoro Occidental, plano nga itukod. Plano sa Bureau of Corrections o Bucor nga magtukod sa Economic Zone sa Sablayan, Mindoro Occidental agud mapauswag ang lokal nga ekonomiya. Ang Sablayan nga may 218,900 hectares mawan gidadakuing nga bungto sa Pilipinas nga may 4,168 nga persons deprived of liberty sa 8,327 hectare Sablayan Prison and Penal Farm. Sa Malacan Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr. nakikikoordinar sira sa LGU base sundon ang modelo sa iwahig prison sa Palawan nga kilala sa ecotourism ngan sustainable agriculture. Dako ang potensyal sa Sablayan nga maging cruise ship access hub pakadto sa mga destinasyon sugad sa Coron, El Nido ngan Puerto Princesa. Ginaghat naman ni Mayor Walter Marquez nga pukawon na ang sleeping giant para sa pagprogreso sa rehiyon. Samtang para sa aton katapusan nga nahibilingan nga good news, second San Juanico Bridge feasibility study ginsapinal na sa DPWH nga JICA. Gindumara sa DPWH ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang wrap-up meeting para sa second San Juanico Bridge Construction Project. Sumalakan DPWH Senior Undersecretary Emil Sadain, final na ang feasibility study ngan igpapasa ili kan Secretary Manuel Bunuan sa bulan san Setyembre. Ang proyekto nga ginsusustener sa JICA importante para sa rehabilitasyon sa nadayana nga San Juanico Bridge nga may ginaagian nga emergency repairs. Ginihingi taliwat nga makuha ang environmental compliance certificate sa Setyembre ngan loan signing sa Enero 2026. Ang 15 ka bulan nga detailed engineering design masusundan sa civil works sa 2028 nga mag-iiha sa 32 ka bulan. Gagamiton ang bag-o nga tulay magamit ang bag-o nga tulay sa abanse nga Japanese technology para sa karig-on mas paspas nga konstruksyon ng earthquake resilience. Gin-update liwat sa meeting ang iba pa nga JICA assisted projects sugad sa Central Mindanao Highway ng mga flood control projects sa Parañaque ngan Davao. Asyado ang kabagusan sa naton mga nahibilingan nga good news, yan ang ako Lopez sa Lunes. Aton oras, 46 minutos ang naglabay sa alas 3, mabalik kita
sa aton programa Cope with Me pagkatapos la san pipera nga mga pahinumdom. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, Calbayo, DYOG, 882 AM. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy. Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Madalas inaaraya ng mga magsasaka ang mababang farm gate price ng palay. Pero sa Price Range Scheme o Pricers Program, mataas ang buying price ng NFA para mahikayat silang magbenta ng ani sa pamahalaan. Happy na ang magsasaka, nakatulong pa sila sa food security ng bansa. Kaagapay ang NFA sa pagtiyak na may pagkain sa bawat hapag sa oras ng sakuna. Aton oras, 12 minutos na lang nagpapabilin antes mag alas 4 kamo in padayon nga namamati sa Cope with Me din nila sa 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayo. Gan sa pagkaya may dakatasan announcement sa aton siyahan nga announcement para sa mga namimiling sa trabaho. Good news kay sa pagsalinurog sa Tandaya Festival mga kamayada sa Summer Day Job and Service Fair 2025 nga kundiin ini in may adasan 500 nga job vacancies, masobra 500 nga job vacancies tikang sa mga lokal nga national employers. Pagbubuhaton ini, take note again sa mga namimiling trabaho o may da mga kakilala nga namimiling sa trabaho alayon na lapag siring sa era, pwede ka mo magpartisipar sa sining Summer Day Job and Service Fair 2025 nga pagbubuhaton sa August 5 to August 6. So tikang na inibuwas nga adlaw hangtod sa Miyerkules para sa official job fair pre-registration ngan skills orientation. So anada sa sining job and service fair ang pagparehistro para sa National Skills Registry, pag join sa Jobs Next program, usang skills voucher initiative para mas mas mapakusog ang iyo employability and pag-attend sa mga libre nga mga learning sessions sugad sa how to effectively write your resume and tips for a successful interview. So again sa mga namimiling sa trabaho, ayaw na kamo paluya-luya, ayaw kamo pagroha-duha. Pag-atender ka mo sa Summer Day Job and Service Fair 2025 nga pagbubuhaton sa August 5 to August 6 dito sa Summer Convention Center. Nga sa panaton nga announcement, ini in abiso matikang sa Calbayog City Tourism Office nga buwas kay pagdudumaraon na Tandaya Festival of Festival Street Dance Competition, pagsasaraduhan ang mga primera nga mga kalsada, primera nga mga kalye dede sa syudad San Calbayog So ang mga kalye nga pagsasaraduhan dida Rosales Boulevard, JD Avelino Avenue dito sa Burgos Street, Magsaysay Boulevard pakadto iton dito sa Barangay Pandayan nga sa Obrero Rotonda pakadto sa Calbayog City Sports Center. So para sa sakto nga ruta kung din magtitika din malikok, pwede ka mo bumisita nala sa
sa Facebook page sa Calbayog City Tourism Office o diri nga ni sa Calbayog Public Information Office gin-share liwat ito nira nga route map sa street dance competition. Ngan pagsasaraduhan ani nga mga kalyehan no tikang alas 2 hangtod alas 5 pero bangin temprano pala magsara na para is last year I think na remember ko temprano sira nga nagsara. Ngan posible liwat ini ma-extend ano sobrasan kadamo-damo nga mga participants ano syempre damo ang mga contingents damon mga dancers naton so posible nga maglampasin ni alas 5 mao sa mga may lakat buwas ano pagplano ka mo kung pwede nga matapos dayon before anini nga burohaton ano mas maupay para diri ka mo maantala no diri ka mo ma-stress kay sobrang traffic dide sa sa Calbayog. Anyway last week pa ini nga gin para announce nato na no nga last week palat gid pagawasan ini nga street route map ano para sa competition para buwas. So anyway, congratulations sa mga tanan nga participate. Congratulations yun na pala ka. You're all winners ano sa participate pala. And good luck ano para sa tanan nga mga contingents ano and may you all have fun ano kaya siya man iton an importante diba have fun in the process sarang panganin naton kanina ngan matikang naman sa Department of Education o DepEd pwede na kamo tumawag sa Learner Rights and Protection Office o LRPO para i-report ang mga kaso sa pan-aabuso kontra sa mga estudyante. Para sa pag-report, di ang Learners Telesafe Contact Center Helpline, pwede niyo tawagan ang nila telephone number at 0286321372. Pwede liwat ka mo tumawag sa era mobile number at 0945-175-9777. Otrohon ko, 0945-175-9777. Ngan pwede liwat ka mo mag-email sa era email ad at weprotectlearners@deped.gov.ph. Ngan pwede liwat ka mo bumisita sa era official Facebook page, Mawan DepEd Learner Rights and Protection Office. Ngan kaya haranin naman mag alas 4, niyan nga alas 4 tara. Durungan kita mag 4 o'clock sa Bayang Habit para denget out. Niyan nga alas 4, ayaw ka mo kalimot nga mag-search and destroy sa mga lugar nga pwede panimalayan sa lamok ngan kete-kete sugad sa mga daan nga paligad mga baldeng and drum alulod luho sa kalsada ngan san tuna vase anything and anywhere nga gintitirukan san tubig stagnant water pwede iton maging panimalay o breeding site san kete-kete ngan lamok nga nagdadara sa dengue. Mao niyan pamilgon natin ito hain ba kung may na kamo makita ilabog na la diretsyo ngan para sadton may ada mga baldeng ngan drum nga ginsusudlan san tubig alayon nala san pagtakop san sini nga yung mga baldeng ngan drum para diri iton maging panimalay san kete-kete ngan lamok. Ngan of course niyan nga nag-search and destroy kita ayo liwat naton kalimtan nga proteheran an aton kalugaringon magsulot kita san long sleeves long pants ngan magbutang kita mosquito repellent sa exposed nga skin para diri kita makagat san lamok. Once again, niyan nga alas 4 tara talinghuhaon naton mag 4 o'clock sa Bayang Habit para denget out. Ngan bueno nga na nagtatapos an aton Lunes nga edisyon sa naton programa. As always, nagpapahinumdum kami sa iyo to be the grace you need for yourself. That's all for today's episode of Cope With Me. Mababatian niyo permi kada alas 3 hangtod alas 4, tikang Monday to Thursday. Kaupod naton sa Master Control, si Ramamonet Perito, si Joven Cardenas, ngan si Kuya Israel Gonzalez. Masunod ang news update ngan pagkatapos, masunod naman ang iyo paborito nga programa, ang Billboard. Again, this is Suzette Pretencio, kaupod niyo permi sa Journey Called Life. At on oras 3:55, salamat sa pamating and happy Monday. News
news and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Kalbayo. DYOG 882 AM. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Philippine Standard Time, 3:56 p.m. Maupay nga kulop sa iyong tanan, as niyan mga balita yan na nga oras. Operasyon sa Amandayan Port nagpapabilin nga hapsay. Detalye matikang kan Charmaine Perito. Radyo Pilipinas Report. Base sa reports ng Coast Guard District Eastern Visayas, padayon ang diretsong operasyon sa Amandayan Port ilarom sa pagpamuno ni Captain Jonathan Marfil. Umabot sa 266 ang rolling cargoes sa pantalan ug may napulo nga biyahe sa mga sarakyan pandagat. Nagpaabot liwat bulig ang PCG sa 840 nga pasahero ilarom sa libreng sakay program sa San Juanico Bridge. Maeda naman 25 nga non-essential ug 15 nga